Si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng komiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin ng mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatuwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Narito tayo upang ipanawagan ang katotohanan, ang katarungan at ang pananagutan. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating mahal na bayan. Mga kababayan, kakasuhan na raw po ng Ombudsman Remulla si Senador Rodante Marcoleta. Ikakaso daw po ay indirect bribery, plunder, mga kasong mabibigat, mga kasong magkukulong sa isang inosenteng tao. Bayad ba tayo doon, mga kababayan? Hindi! 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 Meron pong napakalaking tanong. Bakit po si Marcoleta? Bakit ang nag-iimbestiga ang siyang kinakasuhan? Bakit ang naglalantad ng katotohanan ang siya nilang pinag-iinitan? Hindi po ba ang COMELEC mismo ang nag-absuelto kay Marcoleta sa isyung ito? Hindi po ba pinatunayan na ng COMELEC na walang nilabag na batas si Marcoleta at sa natanggap niyang pinansyal na tulong mula sa mga pribadong individual? Kung ang pagtanggap ng campaign funds ay basihan ng plunder, bakit si Marcoleta lang? At bakit hindi si former Speaker Martin Romualdez? Bakit hindi siya ang kasuhan ng plunder? Yayamang tila umamin na siya nang siya ay lumabas sa isang video at nagdawit pa sa ehekutibo sa naganap na napaka-anomalyang flood control projects. Tila inamin na niya. Nagdamay pa nga siya sa executive department.
Bakit hindi kasuhan ang ibang mga politikong sangkot sa pandarambong sa pondo ng DPWH? Ang dinambong nilang pondo ng DPWH ginamit sa kampanya ng ilang senador ngayon na nasa mayurya. Alam na alam nila kung sino sila. Kaya takot na sila po ay maimbestigahan. Si Congressman Libisky po, may ebidensya. May sworn statement si Bersamin. Nariyan po ang mga ebidensya. Ngunit bakit tila bulag ang ombudsman sa mga ito? Bakit Ginoong Boying Rimulya? Bakit? Kaya mga kaibigan at mga kababayan, simple lang ang ating tanong. Bakit si Marcoleta? Alam niyo kung bakit? Sapagkat sila'y natatakot kay Marcoleta! Natatakot po sila na igiit ni Marcoleta ang investigasyon sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bansa, ang flood control scandal. Nakakahiya! 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 Ayaw po nilang lumabas ang katotohanan. Ayaw po nilang mapanagot ang mga mastermind. Kaya gagamitin po nila ang kapangyarihan ng ombudsman. Gagamitin po ang sandigan bayan upang takutin, upang patahimikin, upang buksain ang sino mang magsisilbing hadlang sa kanilang kabuktutan. Napakasama! 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 Mga kaibigan at mga mahal na kababayan, tandaan po natin, ang selective justice ay hindi po katarungan. Ang selective justice ay injustice. Ito po ay isang kasangkapan sa pananakot upang pagtakpan nila ang katotohanan.
siya pa rin nagkakampi-kampi upang tipitin ang mga naglalantad ng katotohanan. Saan tayo pupulutin ng mga mamamayan? Hindi po ba halatang halata? Halatang halata na ang ombudsman, ang sandigan bayan, at ang ilang mga mambabatas nagkakampi-kampi po para protektahan nila ang isa't isa, lalo na ang nakaw na pera. Hindi lamang po nagkakampi-kampi para protektahan ang isa't isa upang hindi po matukoy ang utak ng korupsyon. Mastermind! Mga kaibigan, mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan, ito mismo ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Hindi tayo papayag na ang katotohanan ay ilibing ng kasinungalingan. Hindi tayo papayag na ang katarungan ay sikilid ng mga nasa kapangyarihan. Kung gayon, ang tanong ulit, bakit si Marcoleta? May karugtong yun eh. Bakit si Marcoleta? Sila ang mandarambong! Kaya si Marcoleta, si Senador Marcoleta, dapat ipagsanggalang. Ang mga kurakot ang dapat kasuhan. Ang mandarambong ang dapat ikulong. Kaya mga kababayan at mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan, ang panawagan nating lahat ay napakalinaw. Ilantad ang katotohanan, panagutin ang mga mastermind sa korupsyon, hindi ang naglalantad. Pairalin po natin ang hustisya. Hustisya at hindi po ang selective justice. Mga kaibigan, mga mahal po naming mga kababayan, tandaan po natin, kung ang inosenteng tao ikinukulong nila upang matakpan ang kasalanan ng iba, ang buong sambayanan ang magiging biktima. Kaya, ulitin natin, kaya tayo tumitindig po ngayon. Kaya tayo ay nagkakaisa. Hindi natin hahayaang mamatay ang katotohanan. Sa pamamagitan po ng pananal
po naming kababayang nagmamahal sa ating bansa, hanggat may mga Pilipino na hanggang manindigan sa katotohanan, may pag-asa ang ating bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas!